Joanna at saka si Ann. Ange with a Z. Hello, good evening. So, lahat naman po bago and siguro konting background lang. So I was a former professor way back then and then nurse. Paalis po papunta Canada but I did not pursue yung career ko abroad because I saw USANA. Pero si USANA talaga parang scapegoat ko siya. The main reason why I wanted to stay in the Philippines is because I already have kids way back then and maliliit sila. So kahit na I have migration visa, I cannot bring my kids kasi magtatrabaho ako, hindi naman kami mamasyal. So, I cannot afford na may alagain. And I cannot afford na mag-work, kukuha ng yaya, kasi baka yung yaya, kapareho lang na sahod ko. So, wala kami pambayad ng bahay, at wala na kami pangkain, ibabayad ko na lang sa yaya doon, di ba? So, hindi ko maubos isipin na parang I'm gonna leave them here and then I'm gonna work there and then pag financial stable na ako, siya kumukun, it takes time eh. And then yung milestone na mawawala, yun yung pinakamahirap. So when I saw you sana and I saw the potential potential, 'di ba? Potential. The term is potential na pwedeng kitain given na tatrabahuin at seseryosohin. So sabi ko might as well like ang rate kasi noon dati a decade ago kasi I've been with you sana for 14 years. So imagine, like, 1.5 decades ago, ang rate din lang naman ng nurse sa Canada, nasa 200K. That time, income siya ng gold director sa Philippines. So sabi ko, pag ito tinabaho ko, solved na, pareho na kami ng rate ng pag nasa Canada ako. Pero the best thing is kasama ko yung mga anak ko and I'll be spending in peso. So ang paborito ko lang naman ng ulam, tinapa. 'Di ba? So, malaki yung masisave ko, tsaka makakapagpundar talaga ako. Eh kasi kung yung 200,000 na yun, sa Canada ko kitain, sa Canada ko rin siya gagastusin, wala talaga. Rat race din yung buhay. So when I saw you sana, nakita ko, grabe, pwede pa lang nasa Pilipinas ka. Mag-adjust ka na. Kumbaga, yung income na makukuha mo, wag ka lang magtaas ng lifestyle, 'di ba? Malaki yung mapupundar, 'di ba? So, I started yung sana part-time, then eventually I did it full-time. Nag-start ako 25. When I was 27, part-time yun, until 27. When I first earned my first 1 million in a year, I did it full-time. And then at the age of 29, before I turned 30, I first experienced earning 1 million a month. Although hindi siya consistent, pero having to earn that kind of money, parang feeling ko breakthrough siya. Why? Kasi yung earning, naniniwala ba kayo na yung value mo, yung earnings mo, yung net worth mo, is nakadepende siya sa value mo. Okay, ulitin ko po. Yung net worth or yung yung price mo, price tag mo. Kasi tayong lahat, we sell ourselves eh. Diba? We work, we give our resume, and then based on our resume, the company na pinagtatrabahuan natin, sasabihin, oh, ito yung rate ko sa'yo per month. Ito yung rate ko sa'yo per hour. So technically, we are selling ourselves. Tama? Okay. So, yung price natin as a person is directly proportional to our value. Okay, for example, if you're a regular employee, 'di ba? So you have the rate na pang regular employee. Kaya yung rate mo pang regular employee kasi for example, bukas mag-leave ka o mag-awol ka, kinabukasan meron ka na ring kapalit. They can easily replace you. Kasi ibig sabihin that's your value dun sa marketplace or dun sa pinagtatrabahuhan mo. Naintindihan po ba? Okay. Now, pag ang CEO or ang presidente nag-resign, kagulo ang kumpanya. Tama? Kaya, yung rate nila, yung presyo nila, yung sweldo nila, yung value nila sa kumpanya, malaki. Kasi a company will not operate in a way na maayos if chaotic yung head. Kaya, malaki rin yung presyo nila. Okay, naiintindihan? So, ibig sabihin, if our price as a person, net worth na lang, okay, is directly proportional to our value, ibig sabihin, same din siya. Kahit hindi ang Yusana ay hindi siya trabaho, hindi siya employment, same din siya. Your your
income, your net worth is directly proportional to your value. So the goal is to increase our value. And how to increase our value? In Usana, syempre, Usana yung pinag-uusapan natin, we need to harness the necessary skills na pang Usana. Tama? Okay. And to be able to do that, na ma-harness lahat yung skills, napaka-importante ng magandang attitude. Attitude saan? Towards learning. Kasi a lot of people, they felt like pag matanda na sila or may na-achieve na sila sa buhay, hindi na sila open to learning. Okay? So yung adaptability and openness natin to learn, yan yung magdadala sa atin to the next level. Para makuha natin at matutunan natin yung mga skills na kakailanganin natin na appropriate para sa ating negosyo. And sometimes, kahit gaano tayo kagaling sa ating mga negosyo or ating mga trabaho sa labas, hindi siya akma na pangyusana. Kaya dito, bubuo ulit tayo ng new set of skills na pangyusana. Okay? And ito yung good news. Ito yung good news po. Lahat ng skills na kakailanganin natin sa business na to, hindi siya mahirap. Hindi katulad ng doktor. Kailangan mong aralin ang pathophysiology, 'di ba? Human anatomy. Kabisaduhin lahat ng ugat, buto, 'di ba? Kung nasa ng placement ng muscles, lalo na kung mag-oopera ka kasi buhay ang nakataya. Hindi siya katulad ng pagiging engineer. Kailangan magaling ka sa calculus, sa math. Kundi lumindol lang, giba ang bahay. Sa totoo lang, lahat ng aaralin natin sa Usana, napakadali. Kasi lahat ng learnings dito, it involves soft skills. Okay? Soft skills lang lahat to. Meaning, it involves interpersonal and human communication skills. 'Di ba? I mean, gusto ko lang i-explain kasi sometimes, eto siya. Kaya ko inuunahan. Kasi usually, ito, lang ako din eh. Ganun din ako na nag-start sa'yo sana. Ano, una ko isipin, shit, ang hirap naman ito. Ayoko mag-invite. Ayoko pumusap na tao. 'Di ba? Yung ganun. Ayoko. And come to think of it, sa lahat ng ways para yumaman, yung Yusana na yung pinakamadali. I remember, my friend is an accountant. Dahil accountant siya, siya yung nag-audit, pinapirma siya. Nung hinabol yung kumpanya, sa kanya hinabol yung 5 million na utang ng kumpanya. Kasi siya yung nakapirma ng, ng audited report. So sabi ko, grabe, akala ko ba yung mga pirma-pirma na yan, isang pirma lang yayaman na. 'Di ba? And yun, yung mga ganun, it takes a lot of learnings, takes a lot of studies para lang to come up with that kind of profession. And sa'yo sana, again, soft skills lang talaga siya. Ang kailangan lang dito, number one, is mata. Kung hindi mataas pa, kailangan nating taasan ng ating hindi IQ, EQ, emotional quotient. Okay, yung ating emotional intelligence. Yun talaga. Yun, marami pa akong kilala, I mean, hindi sila with honors. Sila nga yung mga makukulit sa classroom eh. Pero dahil pinatatag na ng panahon, pinatatag na ang dibdib, sila yung mga successful sa buhay. Hindi ba kayo nagtataka kung sino yung makukulit? Sino yung mga college, high school tayo, kala basagolero. Sino yung mga successful ngayon? Why? Kasi sa dami na kinaharap nila sa buhay, they can face anything. Okay? Now, since we're talking about interpersonal communication skills and basic communication soft skills, throughout our entire Usana journey, yan talaga. So, dapat isa-isip nyo na at isa-puso dyan, nakakausap talaga kayo ng tao. Okay? And good news po, hindi naman to 24 hours nakakausap ka ng tao. Okay, ako sa isang linggo, usually ang nakakausap, I mean, kasi ako introvert. Introvert kasi ako, matindi lang talaga ang pangangailangan ko sa pera dati. Kaya kumapala mo, ganun talaga eh. Sabi nga eh, pag yung belief mo at saka yung need mo, okay, mas mataas yan, kaya niyang sagupain lahat ng fears.
Kasi sometimes, sa lahat naman ng bagay, may fears eh. Fear ka kumausap, fear ka mag-approach. Pero, mas mataas yung reason mo why you're doing such thing. Makakalimutan mo yung mga fear mo. Kasi mas mahalaga na kailangan mo ma-accomplish yung task kaysa dun sa fear mo. So, way back then, I was very introverted. I mean, hanggang ngayon naman. Pero siguro, dala na, dala na ng profession kung bakit medyo makapal na yung mukha. So, ang unang-una po, ito, number one, kailangan mataas ang self-confidence. Okay? So, ito yung sinasabi namin. So, una, attitude, di ba? Attitude towards learning. Pangalawa, ito na, belief. Belief, saan? Ito na yun. Ito na yung pinag-uusapan natin sa sarili. Yun talaga. Why? Kasi if we're talking about the company, wala kang reason to doubt the company because the company has been existing for 30 plus years. Research-wise, di ba? Kompleto na siya. Kumbaga may clinical studies ba yan? Yes, yung iba nga mga dinikdik ng bawang binabanaba dyan at saka malunggay, walang clinical studies eh. Napapasa ng FDA Philippines, may sangkap Pinoy Seal pa. Eh, dik lang yun. Yung sa atin, we are backed up by research and we have 150 in-house scientists. Iba pa yung mga scientists na we are partnering with kasi we are in partners with University of Colorado, University of Utah, Harvard University, yung top university sa China, sa Sydney University. So lahat ng mga university na yan, we partner them. So imagine mo, research and development talaga, top-notch tayo. And syempre, company-wise, credible talaga. So walang question sa company, walang question sa products. Okay? The biggest question na lang of belief here is belief in yours. Yung belief sa sarili. Okay, kasi unang-una, sabi nga, ulitin ko, ang success kasi nangyayari sa dalawang lugar. Una sa utak, pangalawa dito sa physical na environment. So pag nangyari na siya sa utak mo, it's 50% done. A lot of people, pag tinanong mo, sa tingin mo ba kaya mo kumita ng kalahating million per month? Hindi nila kayang maisip. Ibig sabihin, hindi nila yung kayang ma-achieve. Why? Kasi dito pa lang, hindi na siya nangyari. 'Di ba? Kaya tingnan niyo po yung mga dreams, yung mga goals, isulat niyo 'yan. Those dreams and goals are very unique sa inyo. Why? Kasi someone planted that seed in your mind. And dahil yung mga yan is planted and sa utak nyo, ibig sabihin, that goals are meant to be achieved. Naiintindihan niyo po ako? Kasi I'm very sure, magkakaiba-iba tayo ng gusto sa buhay. At yung mga naiisip yung mga gusto nyong gawin sa buhay, hindi ko naiisip. At yung mga naiisip kong gustong gawin, hindi nyo naiisip. Tama? Kasi magkakaiba-iba tayo ng gusto. And the mere fact na yan ay nasa isip mo, ibig sabihin, yan ay uniquely part ng purpose mo na ma-achieve mo yan dito sa waking life mo sa planet Earth habang nandito ka at buhay ka. Okay? So, ang kailangan lang is unang-una maniwala ka. Ngayon, kung nakita mo si Isana and feeling mo kikita ka ng pera, ang una mong paniwalaan magkano yung income na deserve mo. Kasi 'di ba kanina pinag-usapan natin yung value. So sa tingin mo ba magkano ang value mo? Hindi ko po tinatanong yung ngayon. Given the chance na ikaw i-improve mo yung sarili mo sa tingin mo at feeling mo willing to learn ka naman, sa tingin mo, magkano ba yung willing mong trabahuing value mo? Is it 200,000 a month? Half million a month? 1 million a month? Kailangan clear po yan. It sounds funny. Pero pag yan, for example, o ngayon, sasabihin ko sa inyo, sabay-sabay tayo. Sabihin niyo po, I am amount of Ay, money earning per month. For example, sabihin ko, I am earning 1 million per month. Pwedeng sa inyo, I am earning 100 muna. Pwede. Kung ano yung hindi ka babarahan. yung, yung, yung diretso. Kasi kung minsan, ay, napapalunok eh. Hindi kayang ilabas. Di ba? Kung ano yung sa tingin mo. Pero, laki-lakihan mo naman. Di ba? Kasi kung 50, kaya naman na ng trabaho yan. Hindi naman na siya something na kailangan mo pang i-training, di ba? Kaya mo nang i-racket yun eh, 50-50. Yung laki-lakihan mo, yung sa tingin mo, with
with your capacity na kaya mo pa naman matuto, 'di ba? Hindi pa naman mapuro lang utak, kaya pa naman mag-absorb ng information at alam mong may ibubuga ka pa naman sa buhay, magkano yung income mo. Okay? O sabay-sabay tayo. Sige, pwede naman tayo mag-mute. Mag-mute tayo. O, sabay-sabay tayo. I am ha. 1, 2, 3, go. I am. I am. Ayan. Naisabi niyo po ba? O ngayon naman, sasabihin na natin ng malakas. Okay, Game. sabay-sabay tayo. O, unmute everyone. Unmute, Krisa. Unmute na, unmute. Unmute. Miss Lenny, ayan. Unmute muna. Ayan. Oh. 1, 2, 3, go. I am earning I am 1 earning million per month. 200,000 a month. Parang hindi ko kayo narinig. Ilakas nyo, mga sisters. Ilakas nyo, ilakas nyo. 200,000 a month. 200,000 a month. Ayan, very good. Very good yan. Ngayon, ganito siya. Sa umpisa yan maganit. Ay, yung maganit ba? Yung hindi masabi. Okay? Ganito gagawin. Why? Kasi every time you declare it, your subconscious mind, kung ano yung programming yan, will tell your mind, we, 30 plus years ka na nabubuhay sa mundo, hindi mo naman kinita yan. Ilang taong ka na nagtatrabaho, hindi mo naman kinita yan. Your programming, all the negativity are telling you that's impossible. Tama? Merong ganon? May mga bulong? Si Konsensya? Ngayon, ang gagawin mo dyan is for you to reprogram your mindset. Paano? I-reprogram mo siya. How to do it? Verbalize it. Paulit-ulit. Before pagising mo, bago ka matulog, verbalize it. Hanggang makasanayan na siya ng brain mo. Imagine the power of declaration. Words are powerful. The more you declare it, the more it will happen. It's true, the power of words. Diba, tinuturo natin yan. Words are very powerful. So everything that you declare, it will happen. Yun, ang maganda pa niyan, ang brain natin, once tinuruan natin na this is your value, ang brain kasi natin, our memory, our subconscious mind, wala siyang timeline. Explain ko po ito ng mabilis bago natin pag-aralin yung mga PPTS kasi this is very important. Bakit walang timeline po yung ating mind? For example, you have a painful memory. Okay? Example, nag-break kayo ng boyfriend mo 10 years ago kasi niloko ka. Tapos, naalala mo ngayon. As in ngayon. Imagine mo naka-move on ka na, nakalimutan mo na, pero dahil inalala mo ngayon, what will you feel? The same kind of pain. Pero memory na lang yun. Ibig sabihin, your brain, wala talaga siyang timeline. Wala siyang past, present, future. So ano yung point ko? Why are we programming your brain na you're earning this kind of money? Kasi hindi niya alam na yun ay future. Pwedeng akala niya that is present. And dahil that is the present reality of your brain is now starting to come up with and releasing its creative juices to help you out. Alam mo, napaka-powerful ng brain natin. Huwag natin siyang nililimitahan. I mean, I can tell you about neuroscience and stuff and everything. 'Di ba? Pero isa na lang, yung maniwala ka na lang how powerful declaration is. Yun na lang. Yung Christianity na lang. Huwag na natin pag-usapan yung science, yung Christianity na lang, doon ka na lang mapapabilib ka that anything is possible. Okay? So, if may ganit at hindi ka pa maniwala na you are capable of earning that kind of money, umpisahan mo na siyang i-declare paulit-ulit. Okay? I-practice nyo po yan. And
I remember my sponsor si Michelle Alberto, who is now a Ruby director. When she started Yusana, ang gusto niya lang kumita ng 300,000 per month for 6 months. Kasi gusto niyang puntahan yung jowa niya, hindi naka-summer fling niya. Broken hearted. Gusto niya puntahan sa Sweden kasi bumalik na ng Sweden. Eh, nasa Pilipinas siya, kailangan niya na. Eh, hamak nga na empleyado, gusto niyang puntahan 300,000 ang kailangan niya. So, pag nung nag-join kami, sabi niya, ang kailangan ko 300K, gusto ko pumunta ng Sweden, gusto ko pa na blah, blah, blah. 6 months. So, every time magkikita kami, ganito lang usapan namin, 300,000 in 6 months. Tapos magkikita na naman kami, ganun kasi, 300,000 in 6 months. Kaya naman kasi, 300,000 is, alam mo, hindi ko rin, kasi bago ako noon, hindi ako marunong mag-compute sa'yo sana. Basta niya lang, gusto niya kumita. Sabi ko, sige, posible yan. Yun lang. So, 300,000, hindi ko siya kinumputan. Hindi namin alam kung paano. Alam mo, nakakatuwa to. Kasi, nag-join siya August, end ng December, nung kinumpute namin yung total income niya, 300K. Ang galing. As in, hindi namin alam paano nangyari, pero total income niya talaga within 6 months, 300K. Pero ang maganda nun, after 6 months niya, naka-move on na siya. Hindi niya na pinuntahan yung lalaki. That's the good news. So, di ba, natauhan na si ate. So, at least, di ba, ngayon maganda na yung buhay niya. Ayan, at siya po ay kasal at may asawa na. So, anyway, yun. So, yun po. Yung una is yung attitude natin towards learning. And of course, second, yung belief. Okay? Belief saan sa sarili. Kailangan yan. Kasi, hindi man po kami ang magdadala sa inyo sa tagumpay, hindi man po kami ang magdadala ng mga pangarap niyo para sa inyo. Pero, pagtutulungan namin kayo, how to be able to get it. Kasi sa labas, outside you sana, lahat po ng gusto natin sa buhay, lalo na yung mga malalaki, very impossible talaga ma-achieve. Lalo na if you're going to compute it. But with you sana, kayang-kaya po talaga siya. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Yes. Okay? So, syempre, ang number one po na milestone na kailangan nating ma-achieve is yung ating tinatawag na PPS or Premier Pay Setter. Okay? Lahat po ba familiar na dyan? Ulitin ko lang yung mechanics. Ang Premier Pay Setter po, kailangan mo ng at least 4. At least, so ibig sabihin, pwede ka mag-10, mag-20, di ba? At least 4 na sponsor. Ang sponsor po, ibig sabihin doon ay personally, ikaw ang nagpakilala. Pwedeng kami ang mag-present, pero ikaw ang nagdala ng tao. So, ikaw pa rin ang sponsor nun. Okay? Na magiging brand partners din, katulad natin. Okay, and then, ang total dapat nilang lahat within 56, hindi na pala 56 days, 3 months. Okay, 3 months muna. Sa'yo sana, dapat maka 1,600 points silang lahat. Okay? Bakit po natin kailangan hit yan? Pag na-hit mo kasi yung platinum, yung Premier Pay Setter na yan, automatic na lahat ng succeeding na brand partners na ma-sponsoran mo throughout your life sa Usana journey mo, 10% ng income nila bonus mo. Ano siya? Okay? Now, eto na. Aside doon sa may 10% ka na lifetime, ginugol natin kasi yung premiere na yan kasi it will help us jumpstart our business. Paano? Kasi sinisilihan yung puwit natin kasi may deadline. Tama? Kasi lahat po ng bagay na walang deadline, hindi talaga natin ma-achieve. Pag hindi mo nilagyan ng deadline yung bahay mo, hindi mo ma-achieve. Kaya hindi mo nilagyan ng deadline yung kotse mo, hindi mo ma-achieve. Pag hindi mo nilagyan ng deadline yung savings mo, hindi mo yan ma-achieve. Tama? Kaya sinasanay tayo ni Yusana na umpisa pa lang, pace setter pa lang, may deadline. Hindi man po yan para kayo sana, para sa atin yan. Para makapag-create tayo ng habit na nagsiset tayo ng goal kasi lahat po ng goal, pag walang deadline, wish lang yun. Pangarap, kumbaga wish sa shooting star lang yun. Pero, lahat ng pangarap natin, pag nilagyan natin ng deadline, ibig sabihin, goal talaga siya. Yun ang difference ng goal sa wish. Okay, kaya tayo may deadline. Para siyang project sa school. 'Di ba?
Naalala nyo ba ng elementary kung ano nung pinapagawa sa atin ng mga teacher natin? May mga bangko-bangko pa, pinagtatahi tayo ng mga short-short, di ba? Kung, kung ano-ano talaga. Naalala ko ng elementary, grabe naman kasi mga project nun eh. Talagang parang hindi naman pambata eh. Pero grabe. Pero imagine nyo, binibigyan tayo ng teacher natin ng deadline na 2 months. 2 months din. Pero ang tanong, ginagawa ba natin? Hindi. Pero, pagpasahan na kinabukasan, kailan natin siya tinatapos? Sa gabi. Nagkakaraming tayo. Puyatan. Tama? Ito yung malupit. Nakakapagpasa kinabukasan. Tama? Oy, nakapasa eh. 'Di ba? Ano yung point ko doon? Kasi may deadline. What if si teacher hindi nga nilagyan ng deadline? Eh di never, walang pasahang mangyayari. Ever. Nagigets niyo po yung point? So imagine niyo po kung yung mga from project sa school to premiere pay setter natin to bahay, kotse, lupa, 'di ba? Travel, world, Europe travel, US travel, lahat yan nilalagyan natin ng deadline. Katulad ng deadline natin nung tayo elementary, high school sa mga project natin na nakakapagpasa tayo at nasasanay tayo ma-achieve siya. Ibig sabihin, imagine mo, ang sarap nun sa pakiramdam na the next project natin, hindi na siya project ng hindi na siya mga upo-upuan, hindi na siya mga drawing-drawing. Ang next project na natin are real-life projects na mga gusto talaga nating ma-achieve. Kotse, bahay, lupa, farm. Di ba ang saya nun? Kaya si Yusana, nilagyan niya talaga ng deadline. Why? Kasi pwede namang next year ka pa mag-invite ng 4. Pwede namang next year ka pa mag-invite ng 10. Imagine mo kung dinelay natin ng dinelay yung pag invite at pag set up mo ng business mo na makakuha ka ng brand partners, baka naman tayo ay 80 years old na. Wala pa tayong nabibuild, wala pa tayong 200,000 per month. Gets? Kaya, sinet niya talaga na yung first 3 months, crucial siya. Bakit? Kasi crucial siya na high emotions. Kumbaga, ikaw ay high energy, high emotions, at ikaw ay excited. Bakit? Kasi new ventures to eh. Nung nakita mo si Yusana, anong naramdaman mo? Di ba nagkaroon ka ng hope? Di ba parang lumakas ang loob mo na lahat posible? Yung 3 months time na yun, enough yun para samantalahin mo, na gamitin mo yung emotions mo na ikaw ay gumalaw, na ikaw ay umaksyon, na ikaw ay trumabaho. Okay? To give an example, ang lahat, eto, according to science, ang mga tao daw po na in love, first 3 months, may nakilala at na-attract sila, tapos nag-jive naman sila. Yung first 3 months na yon, di ba? Ay, parang, ay, ang saya-saya, lahat nakikita mo, parang sobrang hopeful ka dun sa magiging relationship. Gets niyo po ba yon? Lahat po ba naka-experience dito ma-in love? Meron ba? Parang, ganyan. So, yung first 3 months na yun, crucial, grabe yung energy. Wala kang makitang masama doon sa tao, di ba? Lahat ng ginagawa niya, kahit may amo siya dito, parang, ay, ang cute niya. Di ba? Lahat. First 3 months, wala ka talaga makita. Ngayon yung ka-love life mo, parang, ay, ano ba to, dugyot? Ganun na ngayon. Di ba? Pero yung first 3 months, ganun. Same din po yan sa business. Same din po yan sa pinakitang opportunity. Yung first 3 months, hopeful ka talaga na everything will work out for you. So, samantalahin mo yon na yung first 3 months is high energy ka and very excited ka for you to really approach people. Gagamitin kasi natin yung energy na yun. Okay? To be able for us to build an organization. Naiintindihan ba yun? So, lahat kasi 'di ba, lahat ng ginagawa natin may purpose siya. So, hindi po siya pinapahit for nothing. And beside, pag na-hit nyo po yan, kayo naman ang makakakuha ng 10% eh. Sa lahat ng sponsor nyo, lifetime. So, imagine nyo po, explain ko ha, pakita ko yung aking check stub. Wait lang. Para at least ay, wait lang po. Alam mo naman, pag medyo millennial. Wait lang. Ano na ba to? Ayan. Okay. Log in.
Maghanap tayo. Para at least ma-appreciate nyo ba? Yun lang. Nakikita nyo po ba ito? Nakikita ko? Hindi pa. Share screen na ba ako? Hindi pa. Wala pa, mentor. Hindi pa. Okay. Sige, i-ano muna natin to. Yan. Yun. Ito ba? Kailangan ko mag-share screen. Ay, share. Yan. Ay, saan na ba? Wait lang po. Sorry, alam niyo naman, medyo... Wait lang. Saan na ba to? Bago, Ayan. Ayan. bago Ay, kasi yung ano niya, yung check stub niya, no, mentor. oo nga. Nalilito rin ako. Ito po. Ayan na naglo-load na. I-load ko muna kasi ang hirap nung dami. Wait lang. Nasaan na ba yung Zoom ko? Ito. Para at least ma-appreciate nyo. Ito, nakikita nyo ba to? Opo, kita na po. Ayan, loading. Ito. Ayan. For example, ito. Ang total income ko ay 61 million. Less tax. Ito, 61. Ang 10% dito ay 6.1 million. Tama? Ang 10%? So imagine nyo po, ang ginawa lang ng taong nag-invite sa akin sa Yusana 13 years ago is presentan ako, okay, at tulungan ako ma-hit yung aking premier pay setter. And after that, for the rest of his life, may 10% siya sa lahat ng income ko per week. Tama? So imagine nyo po, hindi siya premier pay setter. Tapos, after 2 years niya sa Yusana, napresenta niya ako. Tapos ako, premier pay setter din. So imagine mo, 10% of whatever I'm earning, lifetime. Lifetime to ha. Lifetime. Bonus niya. So imagine nyo, kung hindi nyo po siya may hit, yun yung malulus nyo. Hindi natin alam. Hindi po natin alam sino yung mga future tao na dadalhin sa atin na pwede natin tulungan kumita at pwede nating mabago yung buhay. Napakasarap po gawin sa sana kasi imaginein mo, nakatulong ka na, nakapagpabago ka na ng buhay, tapos end result, yung buhay mo din mababago just because you help people earn their checks with you sana. Sabi nga, you don't give man a fish because he'll just eat for a meal, di ba? You teach man how to fish para he will eat for a lifetime. Yun yung ginagawa natin sa isa na we teach them how to fish. Okay? So, kailangan nyo pong i-hit yung pay setter kasi ang hirap magtuturo ka paano may hit yan kung ikaw mismo hindi mo siya nagawa. Tama? Kailangan ikaw na hit mo siya. Okay? Naiintindihan po? Okay. But syempre, may challenge ako. Oh. May challenge ako para sa mga bago kay Joanne, kay Ange, at saka kay Lenny. Okay, ito yung challenge ko. Pag na-hit nila, ano ba? Ano ba ngayon? Oh, ito yung challenge natin. Pag na-hit nila from, gabi na eh. So, bukas na. November 2 hanggang November 15, 2 weeks. O dati yan, ano lang yan. Dati nga yan, 1 week lang eh. Okay. Ngayon, 2 weeks na. Mabait ako ngayon. Okay. Pag na-hit nyo yan, ng 2 weeks time, yung PPPS nyo, okay, meron kayong prize sa akin. Meron kayong prize. Magkano ba yung gusto nyong prize?
Ako na magpresyo kasi baka... Sige, pag na-hit nyo yan ng 2 weeks, meron kayong extra $200 galing sa akin. Wow. Mentor, parang wala kang pa $200. Wow. Meron silang $200. O at least, para, 'di ba, yung pwede nilang pampaikot sa auto-order nila. Okay? Times 55 talaga. Times 200 times 55. Okay? Call ba yan? 2 weeks? Lenny, Anja, tsaka Joanne? 2 weeks kaya? Oh, anyway, yun naman ay sa akin lang. Kasi 3 months pa naman yan. 'Di ba? Eh, kung i-hit mo din naman, i-hit mo na ng mas maaga para aside sa may sales bonus ka, aside sa may base commission ka, meron ka pang $200 galing sa akin. O, 'di ba? So, doble, triple yung kita. Okay, yun naman ay sa akin lang. Kung ayaw mo, doon ka pa rin sa'yo sana, makakakuha ka pa rin ng milestone bonus, base commission, tsaka sales bonus. Okay? Okay ba yun, Call? Ayaw niyo po ba? Di, okay lang po. Okay. Di ba? At least pwede mo pambili ng iPad, mini, di ba? Pwede mo pang present. Di ba? Okay? Ayan na. Okay. Ano pa ba? Okay naman yung auto-order. Naintindihan naman yun. Galing-galing yun eh. Alam nyo na yan. May tanong pa po ba? May bago mentor na ano for AO. Ah, Ay for na hindi, opo, hindi pa po nila alam yung AO. Si Ay, okay. Hindi nyo pa Coach alam Lenny yung and Ann. Ay, okay. Sige. Explain ko po. Yung, meron tayong tinatawag na Alexa, stop. Ayan, sorry po si Alexa. So, meron tayong tinatawag na auto-order, ang tawag natin ano? O sige, auto-order. Ito po ay every 4 weeks or every month, tayo po ay nagre-repurchase kayo sana ng at least 100 points. Okay? Kung yun ay sa essentials, 3 po yun. Okay? Ngayon, ano po ang purpose niyan? Bakit ganun? Akala ko one time nag-join ako tapos na. Ganito po siya. Pag pumasok po tayo sa Usana, tayo po ay brand partners, independent distributors. Ibig sabihin, we are entrepreneurs. So, ibig sabihin po, tayo po ay parang may tindahan. Pero wala tayong physical store. Ang store natin is virtual. Okay? So, bakit may kailangan meron tayong replenishing of inventory? Kasi tinuturuan tayong magnegosyo. Lahat po ng, pag ikaw ay may sari-sari store at naubos ang laman ng sari-sari store mo, anong goal mo? Di ba mag-replenish? Wala pong negosyo na hindi nagre-replenish ng stocks. Ngayon, sa simula po si Usana, 3 products lang siya every month. Kasi ang goal talaga niyan long term is for personal consumption. Kasi ayaw ni Usana kumikita ka ng 200,000 a month, 500,000 a month, tapos hindi ka healthy. 'Di ba? Hindi naman po, sabi nga ni Myron Wentz, si Dr. Wentz, I dream of a world free from pain and suffering. I dream of a world um, free of diseases. The Usana family will be the healthiest family on earth. So, ang goal niya talaga is for the brand partners to become healthy. So, ang ina-expect niyang number 1 consumer ng products, tayo. Pero syempre, let's be real. Sa Philippine setup po, ideally, hindi po talaga kaya na yung purchase nating 100 points ay panlaklak lahat. Why? Kasi lalo na ako, magkano lang ang sweldo ko nun sa trabaho? 30,000. Eh kung ipang auto order ko, patas lalaklakin ko, di ba, wala na po akong pambili ng bigas. So, ang ginagawa ko, pinapaikot ko siya. And which is good. Kasi pag nagpapaikot ka, your brain natututo kang mag-isip creatively on how to dispose the product. Imagine mo kung may 3 produkto ka every month, you'll never stop talking to people and sharing Usana products. So the more na, nag-share ka, nagtitingi ka, the more na yung mga retail mo ngayon, eventually, through time, nako-convert din natin siya sa brand partners. Kasi yung iba po, hindi naman talaga agad brand partners sila nagjo-join. Yung iba, they've been using the products for quite some time. Eventually, napapaisip sila, sige, ang ganda nga niyan, ang tagal ko nang ginagamit. Bili na din ako. Parang si Coach Joy. Hindi naman talaga siya dati brand partners. Yung auto-order ko, siya yung bumibili. Gets? So eventually, yung user ko, nako-convert ko siya into brand partners.
Kaya napakaganda po ng konsepto. And eventually, pag marami ka na kinikita 1 million per month, yung sa 100 points mo, hindi na lang yung vitamins, may collagen na doon, may skincare na yun, personal mo na lang siyang gagamitin. Hindi mo na kailangan talaga mag-retail. Pero syempre, sa simula, habang kumakayod pa, kailangan nakakapagpaikot. At tandaan niyo po, ang konsepto niyan ganito. Ako po, may siomai business dati. Sa siomai business ko, pagkakain po ako ng siomai ko, nagbabayad ako para alam ko yung perang bumabalik sa negosyo ko. Same din po. Pag ikaw, nilaklak mo yung produkto mo, make sure binabayaran mo yung business mo para alam intact yung perang sa business at intact yung pera mong pangbahay at intact yung pang full-time job mo. Hindi siya pwedeng naghahalo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, ay, ano na, wala akong pang auto-order kasi hindi mo na budget ng maayos ito kasi nga nilaklak mo, hindi mo pala binayaran. So, kukurot ka ng budget dito, lalagay mo para sa negosyo mo. Ganun po siya. Iko-compartmentalize mo talaga yung budget. So, importante po yung 3 products every month. And doon ka gagaling. Doon ka gagaling sa pag-share, doon ka magiging creative, doon mo mahahasa yung skills mo sa pag-share ng Yusana. Okay? May tanong po sa auto-order? Wala naman. Okay. So, meron pa po ba kayong tanong na gustong i-address? Question na, question. Question na? Question? I-share mo naman 1 minute lang kung paano ka nakakatawid ng auto order mo at kung paano yung diskarte mo dun sa mga naipon mong produkto. Kwento lang Ganon. saglit ni She, 1 minute lang. Ganon ba yun? My God. Hindi, di ba ikaw din naman nagturo noon? Tapos, ano man ginagawa ko? Yun nga, ang ginagawa ko dun sa mga ibang client is kung hindi sila ma-convince, ang ginagawa ko, o sige, bigyan kita ng pang 2 gabi, 3 gabi, free ko yan sa'yo. Pag wala kang naramdaman at hindi mo naramdaman yung epekto, huwag kang bumili. Pero kung meron, ayun nga, kinabukasan, after 2 days, after 3 days, bigyan mo nga ako nung 2, yung buo, gano'n na sila. So, kaya yun, nakakapag-auto-order na rin ako. And then, ayun nga, itinutulong ko na din doon sa mga ibang downline ko para meron din sila kahit paano. Tapos, yun nga, nakwento ko din kay Joy na pag meron akong kausap, lalo sa office, basta sinitingit ko lang kasi parang si Mentor Mads is medyo introverted din talaga ako. Konti lang yung circle of friends ko talaga. And wala ako sa outside ng work. Wala akong mga ibang connection. And purely office lang talaga ako, office and bahay. So, doon nag-start sa office, naging madaldal din ako. Tuwing meron silang hinaing, may mga dinadaing, kailangan mo ng Yusana. Bumili ka sa akin. Yan ang kailangan mo. O sige, alam ni Lenny yun. Kaya bumibira na ako ng gano'n. O sige nga, bigyan mo nga ako ng kwan muna, pang 1 week. Mga ganon. Nauubos naman yung patingi-tingin, nauubos, nakakapag-auto-order. So yun yung doon ako nag-start. Kaya so far, medyo okay naman na nakaka-build na ng empire, kumbaga. Ayan, thank you, She. So yun, the power of tingi talaga dito sa Ilagan Mentor. Yes, oo. Ako, I remember, dyan ako nag-start kasi hindi naman, akala kasi nila, nung nag-start ako, ay, kasi may market yan, kaya ganyan. Hindi, alam niyo po, ang tinitingnan ko, classmate ko sa masteral. Mga fellow nurses ko, alam mo, hindi naman kami, alam mo yung mga nurses, pero dito. So, tingi, diba? Ganon. Doon ako nag-start.
Ngayon na lang, syempre, dahil I was able to build globally din. I have 26,000 people connected to my ID number. Meron ako mga associate talaga na talagang mga well-off na, mga vice president ng ganitong kumpanya, ganyan, ganyan. Pero way back then, talagang tingi din talaga ako nakasurvive dun sa business. Pero alam niyo po, grabe, grabe, grabe kasi yung how the business, yung business model ng Usana. Kasi imagine mo, saan ka makakakita na 20,000 yung pupuhunanin mo, pero you have the license to market it globally. Kahit nga hindi globally, anywhere in the Philippines. Kasi yung mag-business ka na lang, ang business permit, kada lugar. 'Di ba? Ang malupit pa dyan, kung gusto mo dito sa lugar na to, lahat may business permit. Ang maganda sa Usana, hindi kailangan. Pwede ka mag-distribute ng Usana products mo sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, sa ibang bansa. Ang malupit lang yan, ang kailangan mo lang, kakausap ka lang. So imagine mo, free na lahat yun. And kasama yung distribution, yung license na yun to distribute Usana products just because we are tied up with the company. And then again, yung drop shipping model niya na nag-ship si Usana, ang galing-galing kasi nung time talaga namin, I mean, sa Philippines, imagine mo noong 2011, wala naman talagang internet pa noon. Ngayon, ang galing kasi literally you can catch up, you can connect with everyone na gamitin natin yung power of social media na hindi naman tayo yung laging consumer. Ilang ilang content creator na ba ang yumaman dyan? Kakapanood natin. This time, anyway, we will use it for us to market our own product. Pero syempre, kailangan creative kasi again, marami pong nag-Usana. 'Di ba? Kailangan, kumbaga, you have the creative way on how to really approach people na, and sila ay mag-stick sa'yo as sila yung, ikaw ang nagdi-distribute sa kanilang Usana. So, tama yun, you'll be starting to build an empire. Start ka lang 1 or 2, eventually magiging 1,000 yan. And pag dumating yung time na yon, grabe. I mean, kasi ako looking back, inaalala ko ba how was life way back then. And talagang grabe, sobrang struggle din. And ako, sobrang sabi ko nga, thank you Lord, na sobrang blessed. Kasi talaga everything happens for a reason. Talaga hindi mo malalaman na that something is for you unless you try it. At winork out mo din siya. Kasi hindi naman prinamis ni Lord na yung journey mo will be easy eh. Ang sabi lang niya, I will be with you. 'Di ba? Pero hindi niya sinabi na it will be smooth and easy. Again, lahat yan, it's all up to you. Pero huwag kang matakot kasi andyan lang siya. He's always backing you up. And sabi ko nga, basta sa business mo, dumaretso ka, tuloy-tuloy lang. Kasi if you are moving, help will come along the way. A lot of people, they're asking bakit wala nangyayari sa buhay. Eh kasi hindi ka rin gumagalaw. 'Di ba? Wala kang na-encounter, walang pinapadala sa'yo because you are not moving. Kailangan sa buhay, you are continuously flowing. You are continuously moving. Kasi help will come along the way if you are really moving. And we are designed to move. 'Di ba? To expand. Yan talaga ang design natin. 'Di ba? May famous quote nga, si Jim Rohn, favorite ko yun eh. If you don't like where you are, move. You are not a tree. We are blessed to have feet, mouth, 'di ba? Hands. Na tayo, we can really shape and change our lives. Yun nga lang, you really have to move. So, ang assignment nyo tonight is to come up with, i-recap ko lang uli muna. Una, attitude of learning, umattend ng mga trainees kasi dun mo ma-harness yung necessary skills to be able to increase your value. And second, belief mo sa sarili mo. And the best way, again, to increase your belief sa sarili is to train yourself. Aralin mo. 'Di ba? Kasi mas may yung kumpiyansa mo na humarap sa tao if you really know what you're talking about. Okay? And assignment nyo for tonight, gawa ka na ng dream board. Kasi yung dream board na yan or list of goals na yan, lalagyan natin yan ng deadline. Kasi ano yan, don't worry. Naalala ko na naman, gumawa ko ng dream board with list of goals. Alam mo, binalikan ko yung mga,
ang notebook ko dito sa'yo sana, ganyan nakakapal. Kasi every time may bago akong goal, bagong notebook na naman, bagong notebook. So, alam mo, nakakagulat kasi meron akong mga goals doon na hindi ko na-achieve. Na-move, next year, na-move ng next year. Alam mo, nagulat ako. Ngayon, halos lahat yun, na-checkan ko na talaga. After a decade of doing yun sana. Eh, sabi ko, grabe, naisulat. Again, pag hindi mo siya nasusulat, hindi siya para sa'yo. Tandaan mo, once na nangyari siya dito, nilista mo siya, it's halfway done. Okay, isulat mo, ilista mo, paulit-ulit. 'Di ba? I-drawing mo, ilagay mo sa pader, yung nakikita mo, tas isulat mo siya ng isulat everyday. Hanggang eventually, ma-deceive mo na yung mind mo na you already have it. So, your mind can actually help you how to achieve it. And then second, gawa ka na ng prospect list. Kasi i-hit natin yung PPPS mo, doon natin siya kukunin sa prospect list. Pag wala kang listahan, wala tayong ma-approach. Hindi pwede sa Facebook. Kasi yung kausap ko nga nung isang araw, hindi ko na maalala sino yung kausap ko. Di ba? Pero pag nakalista yan, mababalikan mo, ito pala kinausap ko siya, kinamusta ko, kailangan ko kausapin kasi hindi naman lahat ng nasa prospect list mo, mapepresentan mo agad. Yung iba doon, syempre, hi, hello muna, kamusta, catch up. Kasi hindi naman pwedeng long time friend mo, hindi, close mo dati, yes, pero ang tagal mo na kasi hindi nakaka-reconnect. Pag nag-hello ka, hello Mars, baka akalain uutang ka. Di ba kasi ganun yun? Pag nag-hello ngayon, uutang. So, connect ka muna ng maayos. And then yung social media, huwag ka manood ng video. Tingnan mo yung nasa news feed. Puntahan mo yung mga prospect mo, ano yung pinupost, i-like mo, kumonek ka. Pag nag-post ng anak, ay may anak na pala to. O di ba baka may pangangailangan na to kasi nag-iiba ang pangangailangan ng isang babae pag nagkakaanak na, nagmamature. Hindi lang physically, but of course, financially din. Kasi nare-recognize niya na, oh my God, di pala ako kailangan umasa. Meron pala maliliit na tao na umaasa sa buhay ko, di ba? I need to do good unless, di ba? Kung hindi, walang kakalagyan itong mga bulilit na to. So, ganon. So, at least na-check mo sila ay, ito pala, oh, ay, ito bagong kasal. O, di ba? Malaki ang ginastos nito ng kasal. Baka wala na tong pera sa kanyang married life. Kailangan nito na mag-ipon na para sa kanyang buhay may asawa, o 'di ba? So at least yun, ito mahilig mag-travel. Ito, this person enjoys good life. So kailangan mo siyang i-prospect para at least nare-recap mo siya. Isulat po talaga. Importante yan, magsulat ka talaga. Okay? Prospect list and dream board, yan, drawing. And aside do sa dream board, mag-list ka rin ng goals mo. Kasi importante na lahat nalilista mo. Kasi napaka-importante na listahan. Guys, yung paninda mo, lagi ko ito kinukwento, yung mentika na kailangan mong bilhin, pag hindi mo yan nilista, sumugod ka sa grocery store, ma-overwhelm ka. Lahat na nalagay mo sa cart, ang pag-uwi mo, may isang ang naiwan na kailangan mo, yung mantika. Why? Kasi ganun din. Ganun din sa buhay. Ma-overwhelm ka sa lahat ng pangyayari sa buhay. Okay, biglang nagkasakit si ganito, biglang may pangangailangan sa ganito, pero kung nakalista lang yung goals mo, focus ka dun. Na kahit anong mangyari sa paligid mo, nagkagulo na, nagkalindol na ganyan, buhay pa naman tayo, eto pa rin yung mga kailangan kong i-achieve sa buhay. Kung wala kasi yun, madali kang tangayin ng agos ng buhay. Kaya yung mga iba, so, tumanda na at lahat, walang na-achieve sa buhay. Why? Kasi nagpatangay lang lagi sa agos ng buhay. Kasi kung tatanungin mo, nasa na lista ng mga goals mo, pangarap mo sa buhay, wala. Hinahayaan lang silang tanguin ng agos ng buhay. Ilista mo yung mga gusto mong mangyari sa buhay para ma-focus ka na bago man tayo kunin ni Lord, ito yung mga things na kailangan mong ma-achieve. May purpose ka. Pag wala kang purpose, wala kang direction. At yung goals and dreams mo, yan yung magsisilbi mong purpose sa buhay. Magkakaiba po tayo ng gusto sa buhay. It's okay, it doesn't really matter. Pero one thing is for sure, lahat ng gusto natin sa buhay, may presyong katapat. Agree or agree? Lahat po yan. Ay, ayoko masyadong yumaman, pero gusto mo, wala kang boss. May presyo pa rin po yan. Diba? Ilagay mo yung amount na gusto mo. Sa tingin mo ba, magkano yung income na kakailanganin mo para masabi mo,
na hindi ka na alipin at wala ka ng boss at kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa financially. Yung literal, kinabukasan, you can fire your boss. Magkano ba yung amount na yun? Na masasabi ko, pag nasa, itong pera na to ay nasa bangko, I'll feel secure. Na hindi ko kailangan umasa sa ibang tao, na hindi pag may emergency, calamity at pangangailangan sa bahay, magmamakaawa ko sa ibang tao. Magkano ba yung pera na yun? That you'll be able to feel secure with your life. Again, magkakaiba po tayo ng gusto, pero it all boils down to one thing. May pareho-pareho tayo na equation. Yung gusto natin, may presyong katapat. Tama? Lagi po yan, may presyong katapat. Ang gusto ko lang naman, makasama ko yung mga anak ko. O sige, magkano yung presyong katapat niyan na makasama yung mga anak mo na hindi ka na magtatrabaho? May presyo pa din siya. Kahit hindi siya material, may presyo pa din siya. Okay? Ilagay niyo po yung amount na yun. And with for 13 years of doing USANA, yung pangarap ko to be able to stay here sa Philippines, na-achieve ko siya because of USANA. I was able to homeschool my kids from 0 up to grade 6. Homeschooled talaga. Bit-bit ko po yung mga anak ko kahit saan ako magpunta. Ngayon na lang sila hinay school ko sa regular school para syempre makaminggal na sila. Tsaka hindi na po kaya ng utak ko. Matutunaw na. Hanggang elementarya lang po ako. Pero yung pangarap ko to become a full-time mom, homeschooling mom, nabitbit ko abroad, nabitbit ko sa lahat ng parte ng Pilipinas, they are well-traveled. Because syempre yung mga distributor ko are all over the Philippines, all over the world. So bitbit ko rin sila. Talaga namang na-enjoy ko po talaga yung buhay na yun with them. And hindi lang yun, hindi lang doon nagtatapos. I know, secured yung future nila. Not because of the money, kasi hindi ko sila papamanahan. I know na kung ano man yung natutunan ko, I was able to impart to them my knowledge and skills kasi ako po nanay, so hindi ko po alam kung sino mga nanay dito, pero ayan ang greatest fear natin na pag nawala tayo, what will happen to our kids? Ako po, hindi ako matatakot kasi alam ko, naturuan ko ng life skills yung mga bata. Alam ko na with the skills that I have, na ipamana ko rin sa mga anak ko, naturuan ko. Ngayon, may coffee shop silang kanila. Meron po silang dalawa lang. Every weekend sila nag-ooperate. Kumikita. Doon nila kinukuha yung baon. Hindi ko po sila binibigyan ng baon. So, sabi ko nga hindi ko sila papamanahan, pero ang naipamana ko kanila is life skills na natutunan ko rin sa USANA trainings. Kaya ang laki po talaga ng help nito. Kumbaga, kung paano niya nabago yung buhay ko, grabe talaga. I cannot expound into words, but I hope kung ano man po yung mga nakalista dyan, at kung ano man po yung na-envision nyo na buhay nyo 5 years, 10 years, with you sana ma-achieve natin yan. Basta, ang kilang, walang hihinto. Hanggat hindi mo nakukuha yung mga gusto mong makuha dito, wag na wag kang titigil. Diretso lang. Kasi, baka iba-ibang learning curve. Yung iba, mabilis matuto, yung iba medyo mabagal. Pero, it doesn't really matter. Ang mahalaga, pare-pareho makarating sa finish line. Ang USANA po, hindi siya sprint, marathon siya. So, at your own pace, at your own time. Pero syempre, kailangan bilisan para yung una kasing nakakatapos sa finish line, nakakainom na ng ice water. Nakakapahinga na. 'Di ba? Tatakbo ka na rin naman, tapusin mo na agad na. Hindi naman lahat na inistambayan mo, ang tagal na naka-finish line na lahat, hindi ka pa nakatapos. So, bilisan natin para ma-enjoy natin yung ice water sa dulo ng finish line. Okay? So, yun lang. Assignment po, dream board, yung goals natin in life, and our prospect list. Okay? Okay, mentor. And yung challenge ko pala hanggang November 15, kay Lenny, kay Joanna, at saka kay Anne, siya makakahit ng PPPS nila ng 2 weeks time, may additional $200 from me. Yan, pambili ng gadget o kung ano man ang gustong ibili doon, kayo nang bahala. Diba? Yung ano dyan, yung kukuha, send nyo na po yung bank details nyo. Ay, ready na for transfer. Diba? Malay nyo, sipagin ako, dagdagan natin sa isang araw, pero let's see. Tapusin nyo na po muna para tapos na yung 10%. Okay? Okay.
Oh, guys, ha? Thank you, mentor. At tayo, ano yung i-recap lang natin. So, number 1 daw, attitude towards learning. Number 2, yung belief. So, dapat mataas ang self-confidence, mataas ang belief sa Usana. And then number 3, train yourself. Okay? So, baka may gagawin ka pa, mentor. Mag-picture muna tayo, pero mag-stay muna sila kasi kakausapin ko pa sila. Ay, parang guidance. Kakausapin ko sila. Picture muna Nakakatakot na tayo. may guidance counselor dito. Picture muna tayo. Thank you so much, mentor, ha, for your time. I know it's Saturday at marami ka ding ganap at meron kang inaayos na iyong mansion dyan sa lake house. O, di ba? Sana someday madala ko silang lahat dyan. For Okay. sure. Dito tayo magti-team building. Hey, picture muna tayo. Taking photos in 3, 2, 1. Okay, got it po. Ayan. Nice Mentor meeting you po. Thank you, mentor, God bless, ha. Thank guys. And you. again, pag may tanong, lapit lang. And gawin natin to as often as possible para at least nahasa yung brain how to think as an entrepreneur. Okay? Opo. Chismisan to, pero ito yung chismisan lagi na nakakayangan. Dito tayo. Okay? So, bye, guys. Good Thank night. you, mentor. Meet Thank ko pa you, sila. thank you, Thank you, mentor. mentor. Good